Isang mabiyayang Lunes, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Salamat sa Diyos at tayo po ngayon ay muli na namang magkasama-sama para sa ating pong pang-umagang pagbubulay-bulay ng Kaniyang salita. Start na po ang ECQ and we are now in a situation wherein sa loob lamang po tayo muli ng ating tahanan at mayroon po tayong patuloy na pagkakataon upang magkaroon ng malapit at patuloy na personal na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay sama-samang lumapit at hilingin ang patnubay ng ating Diyos sa ating pagbubulay. O aming Ama, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga na kami po ay nagkasama-sama upang muling tunghayan at makinig ng iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Lord, hinihiling po namin ang pagkapay ng banal na Espiritu, ang pagbibigay ng kaunawaan sa amin ng mga salita na tunay na magbibigay ng kalakasan, prinsipyo at pamantayan sa aming paglalakbay o pang-araw-araw na pamumuhay bilang iyong mga anak. Sa inyo namin ipinagtatagubilin ang aming sama-samang pagbubulay-bulay. Mangusap po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sinasabi ng Kaniyang salita ngayong umaga na matatagpuan natin sa Roma 8:32. Romans 8 verse 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi ng kanyang salita. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kaniyang anak? Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Napaka-tinding isipin at napakasarap unawain na ang ating Diyos Ama ay kanyang tinanggap ang masasabi nating sakit upang bigyan tayo ng buhay na kung saan ay isang uri ng buhay na magbibigay ng kasaganaan, kagandahan, kaayusan sa bawat isa sa atin. Kanyang tinanggal, kanyang nilimitahan ang kanyang kapangyarihan. Tinanggap niya yung sakit ng tinatawag na pagpapadala ng kanyang nag-iisang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay. Maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na siya ay pagamat Diyos ay naroroon na kanyang nilimitahan ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y bumaba dito sa lupa, nabuhay na kasama natin na ikatulad ng isang tao. At yung bagay na yon ay kasama yung buong kaniyang attributes, yung karakter bilang Diyos, ay nagkaroon ng limitasyon. Kasama doon yung kapangyarihan.
At kailangan po natin itong paniwalaan. Kailangan nating paniwalaan ang bagay na ito na kung saan bilang isang mananampalataya na nakakaranas ng mga pressures, temptation sa mga panahong tinatanggap natin o nararanasan natin ito sa buhay na kung saan ay ating hinaharap sa pang-araw-araw. There is so much pain, so many setbacks and discouragement, and at the same time so many controversies and pressures. Di natin alam kung saan tayo haharap. Di natin alam kung saan tayo pupunta. Di natin alam kung saan tayo tutungo. If I did not believe that Almighty God is taking every setback and every discouragement, every controversy, every pressures, and every pain, and stripping its destructive power, making it work for the enlargement of my joy in God. Anong mangyayari sa akin kung hindi ko ito paniniwalaan? Na ang lahat ng ito ay tinanggap ng aking Panginoong Diyos upang maharap ko ang lahat ng bagay na dumarating sa aking buhay. Upang ako ay magkaroon ng kagalakan sa aking pamumuhay bilang kaniyang anak. Kung hindi ko ito pagtitiwalaan, anong saysay at anong mangyayari sa akin bilang isang anak ng Diyos? Kaya kung titingnan natin ang salita ng ating kapatid na Pablo sa unang Korinto 3:21 hanggang 23, ganito po ang sinasabi ng kaniyang salita. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Ulitin ko. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanglibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. All things are yours. The world is ours. The life is ours. At maging ang kamatayan ay sa atin. Which I take to mean that God reigns so supremely on behalf of His elect, na kung saan anuman yung ating kinaharap bilang mga anak ng Diyos sa buhay na ito, everything which places us in a lifetime of obedience and ministry will be subdued by the hand of God. Made servant of our holiness and our everlasting joy in God. Para po ako malulunod sa mga salita at pangakong ito ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung ang Diyos ay para sa atin,
At kung ang Diyos ay Diyos, then totoo na wala pong pwedeng magtagumpay na anumang masasabi nating mga sitwasyon, pangyayari sa aking buhay sa mundong ito. Masama man ito, kabutihan man ito, o anuman itong bagay na pwedeng magpapawala o mag-aalis ng aking kagalakan o ng aking tinatawag na kasiyahan sa aking buhay bilang anak niya, kailanman ay hindi ito magtatagumpay. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay aking Ama. Ang Diyos na kung saan ay hindi nga niya ipinagkait ng kanyang anak, ibinigay sa akin, tinanggap niya ang lahat ng hirap, ng pasakit, upang ang lahat-lahat na pwede kong sabihin na magbibigay sa akin ng pagkakataon upang manghina o ano pa mang bagay ay hindi magtatagumpay dahil ang Diyos ay para sa akin. All things, kasama dyan ang buong mundo, kasama dyan ang buhay, at maging mismong ang kamatayan, at higit sa lahat, God Himself gave His life in order to make my life joyful. My dear brothers and sisters in Christ, Romans 8:32 is a precious friend for me. Ito po yung kaibigan ko na siyang patuloy na magpapaalala ng kapangyarihan at katakinaan ng Diyos sa akin. It is the promise of God's future. It is a promise of God's grace, future grace, is simply overwhelming for me. But all important is that this is the foundation. I have called it the logic of heaven. Here is a place to stand against all obstacle in life. Why? Because as what I have said, hindi nga niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. Therefore, yun po ang dapat nating unawain eh. Kung mismong ang kanyang anak ay hindi niya ipinagkait, kaya merong salitang, kaya nga, therefore. This is the logic of heaven, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Therefore, how much more will He not spare any effort to give us all that Christ died to purchase? All things, all good, and all bad working for our good. Lahat po yun, mga kapatid, na nagaganap sa ating buhay sa mundong ito, whether ito'y buhay, whether ito'y kabutihan, whether itong nangyayaring mga bagay na kung saan nakikita natin sa paligid na masama, ang lahat ng iyon ay para sa akin ikabubuti. It is a sure, a certainty that He loved His Son. That's why, as sure as God's love for His Son, ganun tayo iniibig ng ating Amang nasa langit.
isang paghaplos ng kamay ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay sa umagang ito, na marahil ay inaabot ng ating Panginoong Diyos at binibigyan tayo ng muling katiyakan at kasiguraduhan na sa panahon ng pandemya na ating nararanasan sa umagang ito, sa panahon na kung saan ay it is almost 1 year and we can see the uncertainty of life in this world. Pero wag po tayong panghinaan ng loob. Pagkos panghawakan natin ang Romans 8:32, kung saan kung ang kanyang anak ay hindi nga niya ipinagkain, ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Tinubos niya ang ating kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang mabuhay at magkaroon ng relasyon sa atin. Dapat makita natin ito ngayon, na kailanman ang Diyos ay para sa atin. Kaya magpakatatag po tayong lahat sa sitwasyong ito at ibigay natin ang papuri, pagdakila at pagsamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po, Panginoon, lingkod, sapagkat sa oras na ito na amin pong napagbulay-bulayan ng salita, nagbigay ito ng lakas ng loob sa amin. Muling bumalik, Panginoon, ang panahon na kung saan kami, Panginoon, ay iyong pinagkalooban, hindi pinagkaitan ng iyong anak na isinugo mo dito sa lupa upang ang lahat ng bagay ay mapasaan. Salamat, Panginoon. Tinatanggap po namin ito at pinagtitiwalaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, at patuloy, Ama, na kayo po ang magbigay ng masaganang biyaya, Panginoon, upang sa kayo ang lahat ng bagay ay amin po may pamuhay ng mayroong katagumpayan at kaganapan. Salamat po, Panginoon. Tunay po, Diyos, maraming salamat din sapagkat mayroon kaming mga kapatid na kung saan ay gumaling mula sa karamdaman at na-provide mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Diyos, sa iyong kapangyarihan na patuloy na nagpapagaling sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa desisyon po ng aming pong gobyerno na kung saan ay ibabang muli ang ECQ, tunay, Panginoon, give us wisdom and knowledge how to deal with this kind of decision. Tulungan mo kami. Iglesia na iyong minamahal ay patuloy mong pagkalooban ng katatagan. Salamat po. At ito ay amin pong ibinabalik sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hello mga mahal kong kapatid, kamanggagawa sa Panginoon, kaibigan, at higit sa lahat mga membro ko sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Muli ay natapos na naman ang ating umagang pagbubulay-bulay, sama-samang pagbubulay-bulay, at patuloy po tayong sumubaybay katulad ng aking pong sinasabi. Meron pa po tayong tinatawag na enlargement ng ministry ng pagbubulay-bulay, at yun ay walang iba kundi matatagpuan nyo sa aking channel sa YouTube, ang The Shepherd Stop. So makikita nyo po dito sa disclaimer na meron po diyang link ng YouTube. I-click nyo po yung link ng YouTube na yan at kayo dadalhin sa YouTube channel ng inyong pastor, ng inyong lingkod, Pastor Orly. At i-click nyo po yung subscribe upang sa gayon ay ma-notify po kayo sa lahat ng mga ginagawa ko, ang aking mga sermon, preaching sermon, devotional sermon, doctrinal teaching, at higit sa lahat din po, meron din po akong isiningit na buhay ng isang tipikal na pastor sa kanyang pamilya at sa kanyang iglesia. So, muli, pagpalain tayo ng Panginoon, subscribe to my channel. God bless us all. Soli Deo, Gloria sa Diyos ang
kaluwalhatian.